So welcome sa ating Morning Revival Preview at ang schedule natin ngayon ay Week 8, Wednesday. Babasahin ko na yung ating mga Bible verses. Genesis 12:7-8. And Jehovah appeared to Abram and said, To your seed I will give this land. And there he builds an altar to Jehovah, who had appeared to him. And he proceeded from there to the mountain on the east of Bethel and pitched his tent. And there he built an altar to Jehovah and called upon the name of Jehovah. Amen. So dito sa verse na ito, marami mga magagandang point. Gusto ko munang at least bigyan ng konting pansin. Dito sinabi yung si Jehovah nag-appeared kay Abraham. So ang feeling ko, yung karanasan ni Abraham ay maging karanasan din natin. Dapat ang Diyos merong pagpapakita sa atin. So kung paano siya nagpapakita kay Abraham nung panahon ni Abraham, dapat meron din tayong ganyang karanasan. Ang pagpapakita ng Diyos. Meron ba? Nagpapakita ba ang Diyos sa iyo? Dapat meron. Pwedeng kung minsan nahihinto dahil wala namang problema sa Diyos. Tayo yung nagkakaproblema. Madalas pag nagkaproblema tayo, hindi naman yung problema ng mga ordinaryo, yung problema sa Diyos, sa relasyon natin sa Diyos. Minsan hindi nagpapakita ang Diyos. Kay Abraham nangyari din yan. May isang panahon na huminto yung pagpapakita ng Diyos sa kanya ng isang medyo matagal din na panahon. Kung minsan kasi, na-offend din ang Diyos sa atin. Pero normally, maganda, meron siyang pagpapakita sa atin. At ito, kung ang Diyos ay nagpapakita, meron siyang salita. Meron siyang pagpapakita, meron din siyang salita. Siyempre, tayo naman, madalas tayo ang nagsisik sa mukha ng Panginoon. Hinahanap natin ang Panginoon, sinasaliksik natin ang kanyang presensya. Tama din yan. Pero may mga special na panahon, siya ang pupunta sa iyo at meron siyang sasabihin sa iyo. So maganda yan. Yan ay karanasan ni Abraham. Ano pa? Dito binanggit din yung si Abraham ay nagtayo ng altar. Dambana. So, mamaya titingnan natin ano ba yung kahulugan ng pagtatayo ng dambana. Pero ano to? Mga mahalagang spiritual na bagay na kailangan maintindihan natin. Amen. Tapos binanggit din dito, yung kanyang pag-akyat sa bundok. Sabi rito, he proceeded from there to the mountain. Ang bundok kasi mataas na lugar yan eh. Sa Biblia, madalas yung pag-akyat sa bundok ay nagpapakita ng isang matamis na salamuha sa Panginoon. No, umakyat ka, okay, napasa mataas kang level at nagkaroon ka ng magandang salamuha sa Panginoon. Pero siyempre, normally, hindi naman tayo nananatili sa bundok, bumababa din. So ito, ang ibig sabihin nito, yung sitwasyon natin, hindi naman palagi mataas, bumababa, tumataas. Pag tumaas siya, parang isang sitwasyon sa bundok. Isang matamis na salamuha na ikaw at ang Panginoon lang. So, yan yung, yan yung ibig sabihin nito. Ano pa meron dito? Binanggit yung Bethel. Siyempre, ang Bethel ay tumutukoy sa bahay ng Diyos. At sa panahon na ito, yan ang buhay eklesiya. Dapat may Bethel ka. Meron kang buhay eklesiya. Tapos doon sa buhay eklesiya, binanggit sa atin, kanyang itinayo ang kanyang tolda. O may kahulugan din to. So mamaya titingnan din natin kung ano ang kahulugan ng pagtatayo ng altar, ng dambana, at pagtatayo ng tolda. Mga item ito dito na importante makita natin. Okay. Tapos inulit-uli yung nagtayo siya ng altar,
At yung huling bahagi, si Abraham. He called upon the name of Jehovah. Ito, ginagawa natin, no? At makikita natin, hindi tayo ang nagpauso nito. Old Testament pa, tumatawag na sila sa pangalan ng Diyos. Tinatawag nila si Jehovah. So sa lumang tipan, ano na ito? Binabanggit na itong pagtawag sa pangalan ng Panginoon. At sa panahon natin, pinagpapatuloy natin itong pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Sabagat sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon, madali natin nakokontak ang Panginoon. Amen. An altar means that we do not keep anything for ourselves. An altar means that we realize that we are here on earth for God. An altar means that our life is for God, that God is alive, and that the meaning of our life is God. So we put everything on the altar. We are not here making a name for ourselves. We are putting everything on the altar for the sake of His name. Dito may magandang pagpapaliwanag yung altar. Alam nyo kasi yung altar, yan yung dambana na kung saan may apoy yan eh. Nagliliyab yan yung altar. At lahat ng nilagay mo dyan, matutupok, magiging abo. Ibig sabihin, mawawala na. No? So, lahat ng mga nilalagay dyan ay mga natutupok at nawawala na. Pero kung tutusin, ang mga nilalagay sa altar ay mga hain para sa mabangong samyo sa Diyos. So, ganun ang prinsipyo ng altar. Para sa'yo, winala mo na yan. No? Pero yung pagwala mo ng bagay na yan, ay isang paghahain para sa matamis o mabangong samyo para sa Diyos. So, ganun ang prinsipyo ng altar. Hindi mo siya kinuha sa sarili mo, kundi inihain mo siya sa Panginoon. At nawala na siya sa iyong pagtangkilik. Ganun ang altar. O, pakinggan nyo. Sabi niya rito, una, ang altar ay nangangahulugan na hindi natin inaangkin ang anumang bagay para sa sarili natin. Na ang ibig sabihin, lahat ng meron tayo, inihahain natin at iwinawala natin at binibigay na natin sa Diyos. So, yun yung unang prinsipyo ng altar. So, ano bang meron ka? No? Ibig sabihin niya na inihain mo sa Diyos. Para bang ang sitwasyon, yung bagay na yan, hindi na sa'yo, nawala na, naihain mo na, wala nang kabuluhan yan sa'yo. O, ito pa. Sabi niya, ang altar daw, okay, sabi niya, ay isang sagisag na tayo ay para sa Diyos lang. Hindi ka para kung kanino. Hindi ka para sa trabaho mo. Nagtatrabaho ka, pero hindi ka para dyan. Ginagawa mo lang yan dahil kailangan, pero hindi ka para dyan. Hindi rin tayo para sa mundo na ito. Hindi tayo umiiral para sa mundo. Hindi tayo para sa sanlibutan. Hindi rin tayo para sa ating pamilya. Naku. No, yung iba, para sa pamilya, hindi. Ikaw ay para sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng altar. Umiiral ka sa lupa. No? Pero hindi ka para maski na kanino. Hindi ka rin para sa sarili mo. Kundi tayo ay para sa Diyos lang. Ang taas ng ano nito, ng kahulugan na to. Amen. O, ito. Sabi niya, yung altar daw ay isang pagpapahiwatig na ang Diyos ang buhay natin. So, naisip mo ba yan? Ano ang buhay mo? Ang Diyos ang buhay ko. At dahil ang Diyos ang buhay ko, ang kahulugan ng buhay ko ay ang Diyos. Tama naman. No? Ang Diyos ang buhay mo, ang kahulugan ng buhay mo ay ang Diyos. Ibig sabihin, pag nawala ang Diyos sa buhay mo, walang kahulugan ang buhay mo.
Yan ang ibig sabihin ng dambana o ng altar. Kaya sabi niya, nilalagay natin ang lahat ng bagay dito sa altar, sa dambana. O, na ang ating pamumuhay sa mundo ay para sa kapakanan ng Diyos. Wow! Ito yung, kung tutusin, ito yung kahulugan ng consecration eh. Ang pag-aalay, no, na ang isang mananampalataya ay dapat isang taong naialay. At kung naialay siya, lahat ng bagay sa buhay niya, naialay na rin. No. At ito ay inihahayag. Hinahayag. Yung iba nga, isinusulat pa yan eh. No, kaya kung minsan sa panahon ng kasalan, merong consecration letter na sinusulat, binabasa, no, at pinapahayag, no, upang hindi lang sarilinin, kundi ihayag sa harapan ng tao, ihayag sa harapan ng Diyos, ihayag sa harapan ng mga anghel. Eh, mabuting anghel o masamang anghel, ma-declare yung consecration. So, yan yung dambana o tinatawag nating altar. Amen. Okay, so, after Abraham builds an altar to the Lord at Moreh, he traveled through the land and came to a place that was between Bethel and Ai. Ai o AI. No? So, minsan binabasa ko to I, kasi AI siya. Yung iba naman binabasa siya as AI. So, I like to read it at I. So, yan yung original kasi. Pero, eventually, ng mga last days, ginawa nilang AI. So, pag binasa mo siya kasi as word, I talaga siya. Pero pag binasa mo siya sa word na abbreviation, AI. So, gusto ko siyang basahin as in word. I. Amen. Amen. Okay. Bethel means house of God. Ai means a heap of ruins. Bethel and Ai stand in contrast one to another. So sabi niya yung Bethel, ang ibig sabihin niyan ay bahay ng Diyos. Yun namang Ai ay bunton ng ruins. Ang ruins ay mga parang mga basura na yan eh. Ibig sabihin sukal, parang mga sukal yan. Ang ibig sabihin mga bagay na hindi na kailangan o mga sa abroad kasi marami mga ganyan, tinatawag nila surplus. Pero basura yan eh. Kaya lang, tinatawag siya surplus kasi nagagamit pa. No? Pero ito, ang sabi rito, yung ay heap of ruins. Ang ruins kasi, ano na siya eh, yung sukal na siya. Sa sira na, wala nang kabuluhan, wala nang silbi. So, ganyan yung ay. Tapos may contrast siya. Yung Bethel ay house of God. Naku, house of God yan. Matindi yan. Napaka-worthwhile, napaka-precious sa Diyos. Pero yung ay naman, ay salungat. Ito ay bunton ng sukal. So, magka-kontra siya. So, yun yung ibig sabihin nun. Pero dito, medyo magkasama sila. This contrast means that in the eyes of God, or in the eyes of the cold ones, only God's house is worthwhile. Everything else is just a heap of ruins. The principle is the same with us today. On the one hand, we have Bethel, God's house, the church life. Opposite to this, a heap of ruins. So ano bang meron tayo sa buhay natin? Bethel. No, pero meron ding ay sa buhay mo. Tapos sinasabi niya rito, ang bagay na worthwhile lang, no, may halaga, ay ang Bethel. At sa labas ng Bethel, lahat ng bagay ay ay worthwhile. Pero para makita natin ito, kailangan meron kang spiritual na pananaw. No? Bakit ba natin sinasabi na lahat ng bagay sa mundo ay? Kasi puro sila mga temporal, pansamantala. Sapagat ang
material na bagay sa daigdigan ay may katapusan. Alam niyo ba, may katapusan lahat ng bagay sa mundo? Bago dumating ang bagong langit at bagong lupa, itong lumang langit at lumang lupa ay tutupukin. Ibig sabihin, bibigyan ito ng wakas ng Diyos. Kaya lahat ng ito ay mga temporary lang, pansamantala lang. Walang permanenteng bagay dito. At sa ganyang pananaw, magiging ay lahat ng bagay. Di ba? Ano ba mahalagang bagay ngayon? O, sabihin mo, alahas. O, ganda-ganda, alahas, mahal. Di ba? Pag panahon na biglang natupok yan, ay! Di ba? Ay! Nawala na, nalusaw na, natupok na, hindi na makita. Kaya, kailangan, meron tayong ganyang pananaw. Ang Bethel, ang bahay ng Diyos, ay merong halaga. Sapagat itong Bethel ay siyang eklesiya ngayon, at itong eklesiya, hindi na mawawala ito. Mapapasok dul ito at magiging ang bagong Jerusalem. Hindi siya tutupukin. Hindi siya mawawala. No? Eternal siya. Kaya meron siyang kahalagahan. So yan yung pinakitang kontra sa Bethel at sa Ai. Kaya nga yung sinasabi sa atin sa umpisa lahat nilalagay sa dambana Hindi naman inaantay yung panahon ng pagtupok, panahon na nawala, nalusaw na lahat ng bagay, at saka mo siya ilalagay sa dambana. Hindi mo na siya kailangan ilagay sa dambana dahil natupok na siya Pero itong panahon na ito, napaka-precious na panahon kung saan inaalay mo ang lahat ng bagay. Hindi ba? Sabi ng aklat ng Romans, di ba? Yung iyong katawan, gawin mong isang hain na buhay. Isang hain buhay itong katawan natin. No? Kailan mo ihahain ang katawan mo? Ngayong buhay pa siya. Pag ang katawan natin ay nawala na ng buhay, ano ihahain mo? Di ba? So ito yung panahon na may buhay pa yung katawan mo, iahin mo siya bilang isang haing buhay. Yan ay karanasan ng dambana. Di ba? Saan mo ibibigay yung iyong buhay? Ngayong panahon na to, marami sa atin, healthy pa. Ano sasabihin mo? Pag matanda ka na, tsaka mo iaalay yung sarili mo. Ibig sabihin, hanggat healthy ka, ialay mo siya. No? Upang maging isang matamis na samyo sa Diyos ang mga alay natin ngayon. So sa panahon na to. Kaya may dambana No? Tingnan niyo, pinakita sa atin. Yung dambana, yung lugar na kung saan inaalay mo lahat ng bagay para sa kaluguran ng Diyos at wala kang inaangkin. No? At sa kabilang banda, merong ay na pinakita sa atin, lahat ng mga bagay ay bunton ng sukal. So yan yung kailangan makita natin. Huwag mo siyang i-treasure kasi sukal siya. Pero sa panahon na ito, mga sukal na ito ay nagiging isang matamis na samyo sa Diyos kapag inalay mo siya. Amen. Tapos makita mo rin ang kahalagahan ng Bethel. Kung nakita mo mahalaga ang buhay eklesiya, hindi mo iiwanan ang buhay eklesiya anumang mangyari sa buhay mo. Ma-offend ka man, masaktan ka man, at kung naging busy ka man sa mundo, hahanap ka pa rin ng oras para sa Bethel. Kaya, hindi dahilan yung busy. Sasabihin, busy, hindi nagmi-meeting. Ang ibig sabihin yan, wala kang pagpapahalaga sa bahay ng Diyos. Kung may pagpapahalaga ka, hindi dadating yung salitang busy, kaya hindi makapunta. Pwede mo sabihin busy, pero nakakapunta pa din. So yun yung dapat. Yung salitang busy, common yan. Sino bang taong hindi busy? Mayaman, mahirap, bata, matanda, busy lahat. Hanggat buhay ka, busy ka. Diba? So nakita ko nga yung mga taong pumanaw nung buhay pa sila, napaka-busy nila. Pero ngayon, hindi na sila busy.
No? Kaya yung buhay ng tao, pag buhay ka, busy talaga. Pero hindi pwedeng gawing dahilan yan para i-ignore mo ang Bethel. Sapagkat siya lang nga ang worthwhile eh. Lahat ng bagay ay heap of collapse o heap of ruins. Yung isa heap of collapse, naalala ko. Yung guho, bunton ng guho. Ito naman ay bunton ng sukal. Amen. With Abraham, the primary matter was to consecrate everything to God, to worship and serve God, and to have fellowship with God. Only then did Abraham pitch tents for his living. Abraham's dwelling in tents indicated that he did not belong to the world, but was a testimony to the people. So yung buhay ni Abraham, okay, so binabanggit natin, lahat ng bagay na ialay niya sa Panginoon. At ang pinaka, di ba, climax ng consecration ni Abraham ay nung kinonsecrate niya si Isaac. Hindi binanggit dito yon. Pero gusto ko rin banggitin na nung panahon na yan, ito na yung pinaka-treasure niya, si Isaac. Nag-iisang tunay na anak, naging anak niya sa kanyang katandaan at sa katandaan ng kanyang asawa, napaka-precious. At siya ang tugon sa pangako ng Diyos. Pero nung sinabi ng Diyos, ialay mo ito. Ialay mo ito. Yung isang ito. Na kung inalay niya yan, wala naman talaga natira na sa kanya. Pero si Abraham, buong puso niyang sinunod ang Panginoon. No, kaya si Abraham, lahat binigay niya sa Diyos. Mataas ang consecration na meron siya. No? At sinasabi sa atin dito, ang meron si Abraham pagkatapos ng kanyang pag-aalay ay ang kanyang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. No? At mula dito, pagsamba, paglilingkod sa Diyos at fellowship. Okay, so tatlo yung binanggit dito. Pagkatapos niya mag-alay ng lahat ng bagay sa kanya, siya ay tuloy-tuloy na sumasamba sa Diyos, nagsasalamuha sa Diyos, okay, at nananatili, okay, sa sitwasyon, sa relasyon ng pakikipagsalamuha sa Diyos, okay. At naglilingkod, okay. Sumasamba, naglilingkod, nagsasalamuha. So, tatlong bagay. So, mula dito sa tatlong bagay na ito, nagbunga siya ng pagtatayo ng tolda. Yun. So, yung pagtatayo ng tolda rito ay resulta ng lahat ng mga espiritualidad ni Abraham. Tinayo niya yung tolda. Tapos yung pagtatayo niya ng tolda, ito ay isang declaration, no, na siya ay hindi para sa lupa. Hindi siya para sa lupa. Kailangan lang niya may matulugan, no, at ang tinayo niya ay tolda. Kasi ang prinsipyo ng tolda, temporary lang siya eh. Hindi ba may mga taong nagka-camping? Pupunta sila sa mga lugar, magtatayo ng tent, magpapahinga sila roon just for fun. Pero hindi sila mananatiling nandoon. Dadating ang oras, aalisin din nila yung tolda nila. So yung tolda ay portable. No? Tinatanggal, kinakabit. Kaya ito ay sumasagisag at isang declaration ni Abraham na siya ay hindi para sa lupa. Kundi pansamantala lang ito. No? Pwede kong sabihin, dapat ganyan lahat ang attitude natin. Halimbawa kayo, mga may kaya kayo sa buhay. Nagtayo kayo ng bahay. Siyempre, ang tinayo yung bahay, hindi tolda. Bato. Okay. At kung marami kang pera, mas maganda yung bahay mo. Kung marami kang pera, mas malaki yung bahay mo. Okay naman yan. Kasi kung malaki yung bahay mo, o di pwede mong imbitahin yung mga kapatid dyan, pakainin mo, mag-fellowship, mag-meeting, pwede mong gamitin yan para sa pag-aalaga ng mga children at regular home meeting. Nagagamit naman natin yan. Kung ganyan ang paggamit mo, napakaganda. Pero ito, dapat wag mo siyang i-appreciate na meron na akong bahay.
ito na talaga ako. Hindi. Dapat maintindihan mo pa rin na ikaw ay hindi para sa lupa. No? Ikaw ay isang tao na pansamantala lang na nandito. Yan yung pananaw ni Abraham at yan din ang tamang pamumuhay ng isang believer. Anumang bagay meron tayo, huwag nating i-appreciate. Ang Diyos lang ang i-appreciate natin. Salamat, Panginoon. Binigyan mo ako nito. Okay lang. Ako, laki-laki ng bahay. Hirap linisin. O binigyan ka ng sasakyan. Binigyan ka ng trabaho. Binigyan ka ng magandang posisyon, kabuhayan. Okay yan. At lahat ito, i-offer mo sa Panginoon. No? At lahat ng mga meron tayo, okay, ay para sa pagsamba, paglilingkod, para sa fellowship natin sa Panginoon. O di ikaw ang Abraham ngayon. No? At tinuturing mo na ang buhay mo sa lupa, okay, ay pansamantala lang. Ikaw ay isang sojourner, manlalakbay. Ikaw ay isang foreigner, dayuhan ka lang dito. No? Pwede mo sabihin, hindi ako taga rito. Hindi ako taga rito. Babalik din ako o uuwi din ako sa kung saan ako itinalaga ng Panginoon. Amen. Okay, so, later Abraham removed his tents to Hebron, which means fellowship. By Abraham's pitching at tents, God had a place on earth where he could communicate in fellowship with men. His tent brought God from heaven to earth. Amen. So si Abraham kasi, okay, nabuhay siya, okay, sa pamumuhay ng salamuha sa Diyos. Ang ganda ng buhay niya. Meron siyang fellowship sa Panginoon. Tapos sabi niya, yung fellowship daw sa Panginoon, ito yung dinadala mo yung kalangitan sa lupa. O pwede mo rin sabihin, ikaw na nasa lupa, pumupunta sa kalangitan. Yan yung totoong fellowship. Kasi ang Diyos, ang trono ng Diyos ay nasa sangkalangitan. So, taga dun siya. Okay. At ikaw, taga-lupa. Pero kapag nagfe-fellowship, dinadala mo siya sa lupa. At ikaw, dinadala niya sa sangkalangitan. Kaya ito ay ang mutual na salamuha na kung saan ang langit at lupa nagkakaisa. At ang Diyos, lagi siya naghahanap ng salamuha. Titignan niya yung mundo. No? Sino ba dito ang pwedeng makasalamuha ko? Kung ikaw ay Abraham sa panahon na ito, ikaw yung hinahanap ng Panginoon. No? Kaya dapat magtayo tayo ng isang buhay na nakikipagsalamuha sa Panginoon. Yun yung buhay ng isang believer. Kaya 1 Corinthians 1, I think somewhere there, sabi diyan, God is faithful, to whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ. Sabi diyan, ang Diyos na tapat na tumawag sa iyo para magkaroon ng salamuha sa kanyang anak na si Hesus Kristo. So ano ang buhay ng isang Kristiyano? Fellowship. So pag tinanong mo ko, Brother Danny, ano bang magandang relasyon sa Panginoon? Fellowship. Yan ang pinakamagandang relasyon at yan ang normal na dapat relasyon natin sa Panginoon. Isang relasyon ng salamuha kung saan ikaw ay bukas sa Kanya at bubuksan din niya yung sarili niya sa iyo. Wala siyang itatago sa iyo. Ito yung naging relasyon ng Diyos at ni Abraham. No? Na kung saan ang Diyos, wala siyang tinago kay Abraham. At si Abraham, patuloy na nakipagsalamuha sa Kanya. Kaya yun yung sinasabi rito. Do not think that this matter of a tent is a small thing. Later, when Abraham's descendants were called out of Egypt and entered into the wilderness, God commanded them to build a tent. And in front of the tents, He commanded them to build an altar. There in Exodus, we see an altar with the tents, a tabernacle. That tabernacle was God's house on earth. So yung pagtatayo ng tolda, hindi inibento to. Ito ay itinalaga mismo ng Diyos. Kaya kalaunan yung mga
descendants, yung mga inapo ni Abraham, inutusan sila ng Diyos na magtayo ng tolda. Magtayo ng tolda sa wilderness. At sa harapan ng tolda, magtayo ng altar. At mabuhay sa tent and altar, altar and tent. So yun yung pamumuhay na itinalaga ng Diyos sa mga Israelites nung sila ay nasa ilang pa. At sinasabi sa atin, ito ang pamumuhay sa tabernakulo. Okay, so yung tent, ano yan? Yan ay ang isang declaration na hindi ka taga dyan. Ano yung altar? Okay, yan ay isang pamumuhay na lahat inalay mo sa Diyos. So yun ang gusto niyang buhay ng isang believer. At ito ay nagre-resulta ng salamuha sa Diyos. Dapat meron kang tent, meron kang altar. Okay? At lagi ka nabubuhay sa isang pamumuhay na naialay para sa Diyos. At lagi mong sinasagawa ang prinsipyo na ikaw ay hindi tagalupa. Kundi lagi kang umaasa sa isang syudad, sa isang bansa na itinayo ng Diyos, siya ang architect. At yan ang lugar na inihanda niya para sa kanyang bayan. Dun tayo. Hindi tayo taga rito. Amen. Amen. Whenever we answer God's calling, God reappears to us and we build an altar for God, telling Him that everything we are and have is for Him. We shall immediately erect a tent. Amen. Okay, so, yon sinasabi dito, sa panahon na ang Diyos ay nagpapakita sa atin, tayo ay nagtatayo ng altar. So, ang kanyang pagpapakita ay resulta ng ating consecration. Kasi, kung walang pagpapakita ang Diyos sa atin, hindi tayo magkakaroon ng damdamin na lahat ng bagay sa mundo ay walang kabuluhan. Alam niyo ba, bakit nagkakaroon tayo ng damdamin na lahat ng bagay sa mundo ay walang kabuluhan? Dahil ang Diyos ay nagpapakita sa iyo. Sa mga tao na walang appearing ang Diyos, nagiging materialistic, nagiging worldly, nagmamahal sa sanlibutan, nagmamahal sa mga bagay na nakikita ng kanilang mata. Nadidevelop yung kanilang lust. Kasi yung mata may lust yan eh. May pita yan. Pero kung nakikita mo ang Diyos, hindi mo i-appreciate yung mga bagay na yan. Hindi ka makikiuso. Hindi ka maaakit sa mga bagay ng mundo. Hindi ka magmamahal sa mga material na bagay. Kasi ang mga material na bagay ay nagiging Diyos-Diyosan yan sa mga tao na hindi nasusumpungan ang Diyos. Kaya sabi dito, Abraham's tent was a prefigure of the tabernacle built by Abraham's descendants in the wilderness as the dwelling place for God and for the priests. Here in Genesis, we see a priest named Abraham who lived with God in his tent. At the side of his tent, there was an altar. Amen. So, nung kalaunan, nagkaroon na ng mga priests. So, yung mga priests, ito na yung mga naglilingkod talaga sa Panginoon, mga na-ordained, at sila ay gumagawa sa pamamagitan ng mga tent at altar. So, medyo naging systematic na. Pero nung panahon ni Abraham, siya yung priest. Hindi binanggit siyang priest, pero yung gawain ng saserdote, siya ang gumagawa. Kaya lahat ng bagay nag-umpisa kay Abraham. Ito ay mga prinsipyo na tinuloy ng mga inapo niya. Nag-umpisa sa kanya yung tent and altar, calling on the name of the Lord, consecration, fellowship, service, at kalaunan, ito ay tinuloy. Pansamantala, ito ay nahinto nung sila ay nasa Egypt. Ibig sabihin, ang Egypt ay sumasagisag sa sanlibutan na kung saan, kung ang tao ay nasa sanlibutan, wala lahat siya ng mga bagay na ito.
Wala siyang tabernacle, wala siyang tent, wala siyang altar, wala siyang pagsamba, wala siyang paglilingkod sa Panginoon. Wala siyang salamuha. Yan ang buhay ng isang tao kapag siya ay nasa sanlibutan. Kaya yung mga nag-iwan ng buhay eklesiya ay mga taong bumalik sa sanlibutan. Nawala lahat. Nawala sa lahat. Ang lahat nawala. Kaya nawa, manatili tayo sa buhay eklesiya. Amen. Amen. Spontaneously, people will see that this is an expression, a declaration that we do not belong to this world. By pitching a tent, we declare that we belong to another country. We do not like this country, this earth, this world. We expect to come into another country. We are sojourning by faith as in a strange country. Ayan. Dayuhan. So pag pumunta ka sa isang bansa, dayuhan ka lang dyan. At iniisip mo, ilang araw, babalik na ako kung saan ako taga ron. Amen. So ganyan ang naging pamumuhay ni Abraham. So yung pagtatayo niya yung tent, declaration yun. Na sinasabi niya, hindi ako taga rito. Okay? Hindi ko mahal itong lugar na ito. Hindi ko siya gusto. Masasabi mo ba yan? Hindi mo siya gusto. Amen. Hebrews 11:10 says that Abraham waited for the city which has the foundations, whose architect and builder is God. This city, which has foundations, is undoubtedly the New Jerusalem, which has a solid foundations laid and built by God. O yan, diretso na. Taga-san tayo? Taga New Jerusalem. Ito ay ang siyudad na merong pondasyon. Isang siyudad na ang nagtayo at ang arkitekto ay ang Diyos mismo. So yan yung bagong Jerusalem. Taga dyan tayo. Isang araw tayong lahat, dadating ang panahon, mapapasok doon tayo. Tayo mismo ang magiging ang bagong Jerusalem sa bagong langit at bagong lupa na dadalhin ng Panginoon. So, maging yung bagong langit at bagong lupa, pwede ko sabihin na eternal na yan. Yung lumang langit at lumang lupa, naging pansamantala siya dahil sa pagkatisod. Na isang araw, hindi na ito gagamitin ng Diyos natin. Amen. While Abraham was leaving a tent without any foundations, he was looking and waiting for a city with foundations. But I do not believe that Abraham knew that he was waiting for the New Jerusalem. Even many Christians do not know that what they are waiting for is the New Jerusalem. Siyempre, ang truth kasi, napakataas ng panahon natin. Lahat na nakita na natin, naintindihan na natin. No? At mayaman tayo sa terminology, lalo na dahil sa ministeryo. Ang linaw-linaw lahat ng bagay. Noong panahon ni Abraham, pwede niyang masabi na hindi siya para sa lupa. Pero alam niya mayroong lugar. Siya nga nag-declare, isang lugar na dadali siya ng Panginoon, na mayroong pundasyon. Ang gumawa ay ang Diyos, ang arkitekto ay Diyos, pero wala siyang term na New Jerusalem. Wala siyang ganyan term. At sinasabi sa atin, maging ang mga believer ngayon, no? Alam nila na hindi sila tagalupa, dadalhin sila sa isang lugar ng Diyos. Kaya lang mali, akala nila mansion yun. No? Ang katotohanan, hindi nila alam na ang kanilang future ay ang bagong Jerusalem na sinasabi sa aklat ng Revelations. Pero tayo, ang linaw natin. No? Kaya kung tayo pa yung nasilat, nako, kakahiya, ang linaw mo na, nasilat ka pa. Amen. At ang unang yugto ng bagong Jerusalem ay ang Millennial Kingdom. So yan. Saan ang ating eternal dwelling place? Ang bagong Jerusalem, sa bagong langit at bagong lupa. So lahat, karamihan sa mga nasa recovery, alam na yan.
Pero ang sarap pakinggan. At habang inuulit natin, ito ay nagiging tustos ng buhay para sa atin. Amen. Abraham's tent was a miniature of the New Jerusalem, which will be the ultimate tabernacle of God in the universe. Amen. So, ang New Jerusalem, ang eternal tabernacle ng Diyos sa bagong lupa at bagong langit sa darating na walang hanggan. Amen. Oh, Panginoong Jesus, salamat sa mga liwanag na pinapakita mo sa amin. Salamat sa pamumuhay ng dambana na kung saan lahat ng bagay ay inihain na sa iyo, Panginoon, at nakita namin lahat ng bagay ay mga temporal lang. Kaya kami ay naririto sa lupa ngayon, subalit pansamantala lang ito. Kami ay mga taong dayuhan lamang. Ikaw ang tunay at ang bagong Jerusalem ang tunay naming hangganan at hantungan. Salamat, Panginoon, na sa panahon na ito, makita namin na ang Bethel ay ang buhay eklesiya, ang siyang pinakamahalagang bagay sa sansinukob ngayon. At ang lahat ng mga bagay ay pawang mga bunton ng sukal lamang at walang kabuluhan. Salamat sa iyong pangako na kaming lahat ay dadali mo sa isang lungsod na ikaw ang may gawa at ikaw ang may disenyo. At ito ay walang iba kundi ang bagong Jerusalem. Amen.